Isa sa mga pangunahing proyekto ngayon ng pamahalaan ang pagpapalakas sa travel and tourism sector sa bansa. Sa national budget na 2.265 trillion pesos, 30 bilyong piso dito ang inilaan para sa tourism infrastructure projects ng Department of Tourism. Ang naturang proyekto ay inaasahang mas magpapalago sa tourist arrivals sa bansa. Partikular na sa idineklarang 10 International Tourism Gateway Clusters. Ito ay ang Lawag, Ilocos Norte at Vigan sa Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon Region, Bicol, Palawan, Central at Western Visayas, Cagayan de Oro Coast and Hinterlands at Davao Gulf and Coast. Ayon kay Tourism Secretary Ramon Jimenez, malaking tulong para sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa ang patuloy na pagdagsa ng mga banyagang turista. Noong nakaraang taon, 4.2% ng gross domestic product ng bansa ay nanggaling sa tourism sector o 472.3 billion pesos na kontribusyon. Ngayong taon, inaasahang tataas pa ng 3.8% ang kontribusyon ng naturang sektor sa GDP o 490.2 billion pesos. Target namang maitaas sa 5.6% o 843.3 billion pesos na estimated value ang tulong ng tourism sector sa GDP sa taong 2024. Base na rin sa nakikita ng Travel and Tourism Economic Impact 2014 report. Sumasa ilalim ang direktang kontribusyon sa performance ng mga apektadong industriya gaya ng hotel, travel agents, airlines at iba pang passenger transportation services. Kapag nagpatuloy ang pagdagsa ng mga banyagang turista at investor sa Pilipinas, maaaring lumaki pa ang total GDP noong 2013 na umabot sa 1.29 trillion pesos kung saan kabilang ang epekto ng investments, supply chain at induced income impacts. Dito madedetermina kung gaano nakalago ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Jimenez, inaasahan nilang tataas pa ang tourism nang gagaling sa domestic travel, habang 10 milyong foreign tourist arrivals naman ang nais ng pamahalaan na maabot sa 2016. Samantala, nangunguna pa rin sa datos ng DOT ng pinakamaraming bumisita sa bansa noong 2013 ang mga Koreano na may 1.7 million arrivals, habang sumunod naman ang Estados Unidos at Japan. Nakabawi naman ng China kung saan 69.9% ang year-end growth ng mga bumisita noong 2013. Sa kabila ng mga numerong ito na makikita sa mga datos, malaking tanong pa rin kung ano nga ba ang magiging direktang epekto nito sa karaniwang mamamayan. Abangan ang ikatlong bahagi ng aking special report bukas na tatalakay sa job generation at iba pang makakatulong sa publiko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.